Sisimulan na ang pagpapatupad ng Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangon sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. 1,000 bata sa bayan ang sakop ng programa na ipinatutupad ng DSWD. 250 lactating mothers naman ang kasama din sa programa sa bayan. Ang public service story sa report. Nangako ang DSW-12, LGU Sultan Mastura at Provincial Government ng Maguindanao del Norte na magtutulungan para sa implementasyon ng Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangon program ng National Government sa pamamagitan ng DSWD. Pinangunahan ni DSWD-12 Regional Director Roleto Cabaya at Mayor Dato Armando Mastura ang paglagda sa isang commitment para sa pagpapatupad ng programa sa bayan. 1,000 bata at 250 lactating mothers ang sakop ng programa. Ang Bangon ay nutrition program ng DSWD na ipinatutupad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao upang mapababa ang posibleng malnutrisyon ng mga batang may edad 0 hanggang 12 at magbigay ng health support sa mga buntis at nagpapasuso. When you say about feeding, yun mataba na, hindi kailangan, hindi problema. Ang problema yung mga payat ng mga bata, kulang ng timbang. Wala sa sinapupunan ng bata pa. Especially the development of brain ng mga bata. Kailangan pala ang bata mula sa 0 age hanggang sa 1,000 days, yun ang development ng brain ng isang bata. In other words, pagkulang ng nutrition, yung bata. So, hindi talaga maganda ang kalalabasan. Inakwento ko ito para may kaugnayan dito sa feeding. Yung mga anak natin, pumapatong na sa grade 4, grade 3, grade 4, hindi pa makabasa. At ako'y natutuwa na marinig ang inyong mayor na napakagaling, ang kanyang pananaw, ang kanyang idea, kung paano ba magtugunan ang problema dito sa bayan ng Sultan Mastura. Totoo ang kanyang sinabi na kailangan natin ng karampatang edukasyon para maturuan ang mga nanay, tatay, mga kabataan paano maahon sa kahirapan. At ang lahat na yun ay may mga rason. Bakit? May mga nangyayaring gutom, kahirapan, kakulangan sa pagkain, kakulangan sa edukasyon, at ngayon kakulangan sa nutrisyon para sa mga kabataan. Binigyang diin din ng alkalde na ang kahirapan at isa sa pangunahing dahilan ng kakulangan sa nutrisyon kaya mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad. And there are so many factors. Basically, kung titignan mo ang pinagmumula nito ay ang poverty. Ay pagkain, nutrition ang pinag-usapan. So kulang ang makain ng nanay, doon naman magagaling yung pagkain ng bata sa kanyang sinapupunan, talagang mahina ang development ng bata. Ayon naman sa DSWD NPMO Project Manager Development Officer 4 na si Muhyiddin Dimaukom, ang Bangon Program ay isang extended support service mula sa national government na iniimplementa sa mga probinsya ng BARM. So, sa kabuuan po, dito sa Maguindanao del Norte, ang ating beneficiaryo ay nasa 2,000. 1,000 dito sa Sultan Mastura and 1,000 naman sa Dato Blas Insuat. Yung mga bata po. And then may 500 kami na pregnant and lactating women. 250 naman po yun dito sa Sultan Mastura and 250 din po sa Dato Blas Insuat. Magpapakain tayo ng mga bata and pregnant and lactating women ng mga halal meals. No? And then meron din po tayong nutrition education and advocacy and parents effectiveness session. Meron din tayong surveillance ng ating mga severely acute malnourished and moderately acute malnourished.
Samantala, suportado naman ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang programa bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa malnutrisyon. Dahil nakikita po natin at mga maraming data na po ang lumabas na isa po ang BARM, no? Makikita provincial-wide, isa ang BARM ngayon na may pinakamataas po ng rate ng malnutrisyon, particularly po ang mga batang under 5-year-old. So doon po sa BARM na yon, isa na po ang Maguindanao del Norte. Rank 3 ata ang ating probinsya pag usapin ng nutrisyon, ang malnutrisyon. So ating governor ngayon ay labis-labis po ang ating effort na gagawin para man lang sa loob ng kanyang pamamahala. Kung hindi man natin mawakasan ang malnutrisyon na problema sa ating probinsya, at least mabawasan natin at the end of ng kanyang term by 2028. Hinihikayat naman ng mga opisyal ang pakikiisa ng mga magulang upang maging matagumpay ang implementasyon ng programa. Vermon Calis, iMinds Philippines.